Dangkal na lang ang pagitan ng kotse ni Kiefer at ng daddy niya. Akala ko sasagasaan niya talaga pero pumreno siya bigla. Huminto yung pagtibok ng puso ko doon. Muntik na ring humiwalay ang kaluluwa ko. Sakin. Pakshit yan. Bumaba si Kiefer ng kotse niya at agad na tinignan ng masama ang daddy niya. You're blocking the driveway. Sabi ni Kiefer. Hindi sumagot yung daddy niya. Mumiti lang siya at naglakad na pabalik sa bahay. Ang weird pero hindi ko man lang nakitaan ang takot. Nakita ko si Yuri na naglalakad palapit sa amin. Seryoso ng seryoso siya lalo na nung makita niya sila Aris at Ella. Bakit kami sinundo ng tatay mo? Tanong ni Felix kay Kiefer. Pero hindi siya sumagot. Agad siya nang naglakad palapit dun sa malaking bahay nila at pumasok dun sa yayamaning pinto. Tinignan ko si Yuri sa pagbabaka sakali na may isasagot siya sa amin pero sumunod lang. Din siya kay Kiefer. Ano bang nangyayari? Tanong ko. Dahil obvious naman na walang makasagot na nahimik na lang kami sa kinatatayuan namin. May ilang minuto rin siguro kaming nakatayo doon nang bigla nang maglakad si Aris. Papasok sa bahay kasunod si Ella. Ay wow! Feel at home. Aano yun? Tanong ni Eren. Wala nang mangyayari sa atin dito. Tara na. Sabi ni Rory at agad na naglakad papasok. Sa bahay. Dahil mga hindi alam ang gagawin, sumunod naman kami. Pagpasok sa loob na hiyaang sapatos ko sa kintab ng sahig nila. Ano nang sabi ni siya sa chandelier nila? Mas malaki pa to sa nasa hotel nila Yuri. Ang putik. Hindi lang ako mag-swing dito, matutulog pa ako. Wala nang wala yung tinitira ni Kiefer sa mansyon na to presidente ata ng Pilipinas. Nakatira dito. Good morning. Bati sa amin ng isang babae na nakasuot ng pangmaid. Nanliit ako, mas mukha pa akong katulong sa kanya. Ang kinis kasi ng balat niya at sobrang linis ng suot. Nahiya yung uniform kong tinakbuhan ng plansa. Sumunod po kayo sa akin. Sabi niya at naglakad. Nangunguna sa pagsunod si Eren. Chicks eh. Habang naglalakad, panay ang tingin ko. Sa paligid. Ang lalaki ng painting na nakasabit sa pader. Singlaki ata ng kama ko. Sa kwarto. May binuksang pinto yung babae ng sinusundan namin. Sinenyasan niya kami ng pumasok. Lakad naman kami habang nakapila. Para kami nang nasa field trip. Nice. 2 sofa set ang bumungad sa amin. Ito ata yung receiving area nila. Ang mga kumag-agad na tumakbo at humilata dun sa sofa. Kanya-kanya naman tingin yung iba. May kumalabit sa akin. Tinignan ko naman at sisin lang pala. Nilapit niya yung bibig niya sa tenga ko at bumulong. Samahan mo ko. Mag-cur ako. Sabi niya. Buti na banggit niya. Kanina pa nga din ako naihi. Nagnod naman ako sa kanya at lumabas na kami ulit. Asan kaya ang key? Tanong ko. Hindi sumagot ang Sin, bigla na lang siya nang naglakad paalis. Kahit nagtataka. Sumunod na lang ako sa kanya. Kung saan-saan kami nagsuot. May 4 na maid na ata yung nasasalubong namin pero hindi man lang nagtatanong si C or nakikipag-usap sa kanila. Pakiramdam ko naliligaw na kami. Bigla na lang umakyat si C sa hagdan papunta ng 2nd floor. Putya! Pati hagdan. Pangmayaman. Ano nang sabi ng stairway to heaven dito? Hoy C! Tawag ko sa kanya. Saan tayo pupunta? Kala ko mag-cur tayo. Hindi siya sumagot, tuloy-tuloy pa rin siya sa paglalakad. Feeling ko hindi na si Kiang. Pakay nito. Panibagong hallway na naman ang pinasukan namin. Nag-uumpisa na akong mainis sa bata ng kumagnato hanggang sa bigla na lang siya nang huminto sa tapat ng isang pinto. Kumatok siya dun at parang may pinakinggan. Humarap siya sa akin at sininyasan akong lumapit sa kanya. Bakit? Tanong ko habang naglalakad palapit sa kanya. Bahagyan niyang binuksan yung pinto. Pasok Kali. Utos niya. Ayoko sana, kaya lang may narinig akong pamilyar na boses mula sa loob. Pumasok ako.
At nakita ko si Kiefer, Yuri, Keigan at Kiren na seryoso nang nag-uusap-usap. Andito pala sila Keigan? Ano nang meron? Bulong ko. Si Yuri ang unang nakakita sa akin. JD. Tawag niya sa akin. Dahan-dahan ako nang naglakad palapit sa kanila. Ano bang nangyayari? Tanong ko sa kanila. We need your cooperation here. Sabi ni Kiefer. Tinuro ko yung sarili ko at taka na tumingin sa kanila. Dad is up to something. Hindi niya ako papupuntahin dito ng walang dahilan. Sabi ni Keigan. Hindi ako nagsalita. Hinintay kong ituloy nila yung paliwanag sa akin. We don't know what it is, but one thing is for sure. Sabi ni Yuri at tumingin kay Kiren. Si Kiren ang target niya at pwedeng gagamitin niya tayong lahat. Napatingin ako kay Kiren. Matamlay siya at parang may sakit. Nakikiusap ako sa'yo, Jay. In case everything went wrong, please run away with Kiren. Keigan will help you escape here. Pakiusap ni Kiefer. Iiwanan ko kayo. Umiwas ng tingin si Yuri at ganun din ang ginawa ni Kiefer. Don't worry, Jay. They won't hurt your friends and classmate. But can't promise that they won't hurt Kuya. Sabi ni Keigan. Ang galing. Gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi mo ng yan, Keigan. Iiwanan ko sila. Kapag nagkagulo, hindi naman yata tama yun. Please do what I said. Huwag ka nang mag-isip pa ng kahit ano. Maotoridad na utos ni Kiefer. Ayokong gawin yun. Hindi ko gawain yun napatingin ako kay Kiren. Nakakaawa ang itsura niya. Sage. Gagawin ko. Great. You know what to do, Keigan. Sabi ni Kiefer habang nakatingin sa kapatid niya. Nagnod lang naman sila at nagsimulang lumakad palapit sa pinto. Tapos na yung meeting nila. Dumaan sa harap ko si Kiefer kaya agad kong hinawakan ang dulo ng polo niya. Taka. Niya ako tinignan. Saan dit nyo? Tanong ko sa kanya. Tinignan niya sila Keigan at Yuri. Sumenyas siya sa tumuloy na sila. Tinuro niya sa akin yung pinto sa likod ko. Agad naman akong nagtatakbo papasok sa loob. Hindi ko na kasi kaya. Sobrang sakit na ng pantog ko. Pagpasok sa loob, nahiya yung puwet kong dumikit dun sa inidoro nila. Kintab to the max. Pero hindi ko na kaya nang magpigil, bahala na yung naglilinis. Tadda rin na lang niya ng disinfectant. Pero sa totoo lang, nag-enjoy akong magwiwi dito. Komplete sa sanitary ang banyo ng may alcohol pa. Paglabas ko, wala nang tao sa kwarto. Baka nainip na sa akin si Kiefer. Lalakad na sana. Ako palapit sa pinto pero may bigla na lang yumakap sa akin mula sa likod. Hala! Hala! Lekatidi! Sabi niya. I freaking miss you. Hala! Teka lang. Naging busy kasi ako. But after this, I swear babawi ako sa'yo. Ano ba to? Teka lang. Please say something. Paano ako magsasalita? Nanigas na naman ako dito sa kinatatayuan ko. Nakayakap pa. Siya sa akin. Di wow. Kay Kiefer D. Tawag ko sa kanya. Bigla na lang niya nang sinubsob yung ulo niya sa balikat ko. Hindi siya nagsalita pero may pagkakataon na humihigpit yung yakap niya sa akin. Naintindihan ko na. Hindi lang niya ako niyakap dahil na-miss niya ako. Kailangan niya ng masasandalan. Ngayon, kahit hindi siya magsalita, ramdam kong hirap siya. Hinawakan ko yung braso niya. Lekatidi. Panimula ko. Na-miss din kita. Naramdaman ko ang bahagya ng pagtaas ng ulo niya. Huwag mong isipin yun. Marami pa namang time para bumawi. Unahin mo yung dapat mong unahin. Sabi ko at tinap yung ulo. Ipinatong niya yung baba niya sa balikat ko. Thank you, G. Bulong niya. Thank you for being here. Napangiti na lang ako dahil sa sinabi niya. Ang gaan sa pakiramdam ng ganito. Kumalas siya sa pagkakayakap.
Let's go. Sabi niya at naglakad palapit sa pinto. Ay walang kiss. It's you. Kala ko na-miss niya ako. Ano ba yan? Umasa pa man din ako. Sumunod na ako sa kanya. Nakahawak na siya ng doorknob nang bigla siya nang huminto. Before we go, Di. Sabi niya at bigla na lang akong hinalikan sa labi. Sandali lang yun pero sapat na para patigilin ang tibok ng puso ko. Ahihi. Binuksan niya ang pinto at agad na lumabas. Nakita ko si Sin na nakasandal sa pader. At naglalaro sa cellphone niya. Hi! Tawag ko sa kanya. Tara na. Ano pinag-usapan niyo? Tanong niya sa akin. Walay. Sagot ko at naglakad na. Agad naman siya nang sumunod sa akin. Hindi nga. Tungkol nga saan yun? Pangungulit niya. Basta ni. Sasabihin mo o sasabihin ko kay Kiefer na may boyfriend ka na? Banta niya. Bigla na lang ako nang natawa. Kung alam mo lang. Pero nawala din yung tawa ko na yun nang makita ko si Yuri. Shit! Narinig kaya niya? Yung sinabi ni Sin. Ano nang pinag-uusapan niyo? Tanong niya sa amin. Ano? Wala na kayo ng pag-asa ni Kiefer. May boyfriend na si JJ. Singit ni Sin. Putik. Boyfriend. Taka ng tanong ni Yuri at tinignan ako. Sumenyas ako sa kanya nang wala lang yun. Baka kung ano pang idagdag nitong sisi. Kaya, ayos at san. Agad kong tinakpan yung bibig niya. Ahahaha. Ang lakas kasi ng tama nitong sisi. Awkward na sabi ko. Mumiti lang sa akin si Yuri at nagnod bago tuluyang naglakad palayo. Binitawan ko. Sisi at agad siya nang tinignan ng masama. Ang baho ng kamay mo. Reklamo niya sa akin. Ay gago. Inamoy ko naman yung kamay ko. Wala naman akong naamoy na iba bukod doon sa alkohol. Na ginamit ko kanina. Tara na nga. Kakain na daw. Sabi niya at mabilis na naglakad paalis. Nice. Kainan na. Yung totoo. Lunch date o may fiesta. Simple ng pananghalian o may bonggang. Handaan? Napakaraming pagkain. Bonggang-bongga. Parang kang umattend ng birthday or binyag. Nasa gilid yung mga pagkain. Siyempre, dahil mga likas na patay gutom. Ito kami at nakapila. Kasama ako. Patay gutom na rin ako. Sinong hindi magugutom dito? Lechon mga bes. Sa lahat ng nagmamantika, ito lang ang kaakit-akit. Clap-clap. Ang tagal ng mga ulupong na to kumuha. Hinakot na yata lahat ng pagkain. May ice cream. Sabi ni Si habang pumapalakpak. Magkanin ka muna. Baka sikmurain ka kung ice cream agad kakainin mo. Pero ice cream ang gusto ko. Pilit niya sabay pout. Ay naku. Bahala ka nga di. Hinayaan ko na lang siya. Nakarating na kami sa tagumpay. Kuha dito, kuha doon. Magkakasya dapat sa plato. Pagkakuha ng pagkain, dumiretso na kami sa lamesa. Nakapwesto kami malapit kila Kiefer, kaya naririnig namin ang usapan nila. Yun din kasi ang sabi nila sa akin. Wag. Ako lalayo kilakigan. Yung habang ligaya ng ligaya ka sa pagkain. Ito naman sila at napakaseryoso ng usapan. Aura pa lang ni Kiefer mabigat na sa pakiramdam. Idagdag pa yung kay Yuri at dun sa daddy nila Kiefer. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit pati si Aris nasa table nila kasama si Ella. Eddie wow. How's your school? Nag-aaral ka bang mabuti? Tanong nung daddy nila kay Kiefer. Ella, study is none of your business. Diretsong sagot nung hari. Come on Kiefer, I'm still your dad. I still have responsibility with you and your brother. Bullshit. Inis na sabi ni Kiefer. Language evasion. You're still in Insbay house. Maotoridad na sabi nung daddy niya. Putya. Intense. Para akong nag-aabang matinding sagupaan dito. Kulang na lang maglabas sila ng
Baril kagaya sa pelikula. Tumingin yung daddy ni Kiefer kay Aris at Yuri. Look at you, dati lang nagpupunta kayo dito para sunduin si Kiefer. Saya na nga. Lang at kulang na kayo. Sabi at mumiti. Kilala din niya pala si Percy. Totoo nga. Nagpunta na nga dito si Aris dati. Kaya. Pala alam na alam niya. You're Ella, right? Tuon nito kay Ella. The last time that I saw you, kasama mo. Si Kiefer. But now, it's look like you're with someone else. Nakaramdam ng pagkailang si Ella. Agad namang hinawakan ni Aris ang kamay niya. Hindi ko siya masisisi. Nakapaligid sa kanya ang nakaraan niya. Bigla na lang tumingin yung daddy ni Kiefer sa akin. Muntik pa akong mahirinan. Nakakabigla naman kasi. Only rose among the thorns. Tanong niya sa akin. And you? What is your name? Bago ka sa paningin ko. Napatingin pa ako kila Kiefer na nakatingin din sa akin. Para bang sinasabi nila na, mag-ingat ako sa pagsagot. J. Jasper Jean Mariano po. JJ na lang po. Sandali siya tumahimik at parang nag-isip pero sa akin pa rin nakatuon ang atensyon. Nya. I know few Mariano in business industry. What are your parents' name? Tanong ulit. Nya. Those were none of your business. Mabilis na singit ni Kiefer. Buti na lang nagsalita siya. Ayoko ding sabihin ang pangalan nila. Alanganin kasi. Lalo na yung kay Papa. It's just a name. Nothing is wrong for asking someone's name. Sabi niya at bumalik. Ang tingin sa akin. Mind telling me their name? Kingina. J. Jasper Mariano po yung papa ko. Jana Fernandez po yung nanay ko. Alanganin. Kung sagot. Bigla na lang siya nang umiti ng malapad. What a small world. Nagkaanak pala sila. Ha. Sabi niya. Nakaramdam ako ng inis. Ano nang ibig niya nang sabihin dun? It's just happened that know your father. He's a stockholder in our telecommunication company. On the other side, I also know your mother. Kapatid siya. Ng Gemma Fernandez which is happened to be my friend. Sabi niya sabay tingin kay Aris. So, magpinsan pala kayo? Umiwas lang ng tingin si Aris. Halata nang hindi siya proud sa narinig niya. Hindi siya proud na maging magkadugo kami. Never in my mind that imagine your parents together. I mean, no offense but your mom seems a bit taklesa. Sabi niya at parang iniisip ang tamang word para i-describe ang mama ko. Napayuko na lang ako. Totoo naman kasi taklesa si mama. Ang tapang-tapang niya. Magbigay ng opinyon sa harap ng iba. Walang filter ang bibig niya kaya napapaaway. Siya palagi. Makakarating na lang sa amin na nasa presinto siya at pinakulong ng nakaaway niya. 2. The rescue naman si Lola, pero ako na nahimik lang sa bahay. Ni hindi ko sila nakita na magkasama before. It amazed me that napahinto siya. Bigla na lang kasing nabasag yung baso ni Kiefer. Hindi niya binato o inihampas sa kung saan. Kusa na lang nabasag yun sa mismong palad niya. Unti-unti nang sinara ni Kiefer ang kamao niya at kasabay nun ang pagtulo ng dugo sa lamesa. Pinapunta mo ba sila para insultuhin lang? Seryoso ng tanong ni Kiefer sa kanya. No. Elva, you seem so affected. Naglipat-lipat ang tingin ko kay Kiefer at sa daddy niya. Kung may kuryente lang na. Dumadaloy sa mga tingin nila nakapag-charge na ako ng cellphone. Pwede bang sabihin mo na lang kung ano nang kailangan mo sa aming lahat? May mga pasok. Din kami sa school. Inis na sabi ni Kiefer habang pinupunasan ang kamay niya sa table napkin. Sumenyas yung daddy niya sa isa mga tauhan niya. I'm glad you bring that up. May inabot na papel yung isa sa mga lalaking naka-black suite. Kinuha yun ng daddy ni Kiefer at inabot sa kanya. Pirmahan mo. Utos niya. Binasa ni Kiefer yung nakasulat sa papel. Parang may kung nakalagay at mabilis na.
Ikinagalit niya. Tumayo siya at tinignan ng masama yung daddy niya. Kung ayaw mong ibigay ang custody sa akin ni Kiren, ibalik mo sa akin ang mana mo. It's her mom's money. She worked hard to get it and she gave it to me. Wala nang pera ang mama mo. Ninakaw niya yun sa mga stockholder ng company. Sa akin. To be exact. Ibinato ni Kiefer yung papel. Wala ako nang pipirmahan. Seryoso siyang tinignan ng daddy niya. You leave me no choice. Bigla na lang naglapitan sa kanila yung mga naka-black suite. Napatayo na lang kami. At napalayo sa kanila. Yung pagkain ko. Hahawakan nila si Kiren pero bago pa nila magawa yun, malakas na suntok ang tumama. Sa kanila galing kay Kiefer. Naalarma yung iba mga naka-black suite kaya naglapitan na sila. Agad na lumayo si Ella at Aris. Tinulungan naman ni Yuri si Kiefer na labanan yung mga lalaki. Buwisit tong Aris na to. Tumulong ka kaya? Kakahiya naman sa'yo niyan. Tulungan natin sila Kiefer. Sigaw nila at agad na lumapit sa pwesto nila Kiefer. Mas lalong nadagdagan yung mga naka-black suite. Yung totoo. Gano kayo karami dito? Nakita ko si Keegan na tumatakbo palapit sa akin. Eto na ba yun? Tatakas na ba kami? Sinalubong ko sila. Yun nga lang may bigla nang humawak kay Keegan. Napilitang tumakbo si Kiren. Kiren! Tawag ko sa kanya. Tumakbo siya palapit sa akin. Tinignan ko yung paligid. Nagkakagulo na sila. Wala. Ako nang makita ng lalabasan. Saan tayo pupunta? Tarantanang tanong niya sa akin. Pakshit. Hinatak ko siya palapit sa isa mga pinto. Sinubukan kong buksan yun at sipain pero nakalock. Pota naman. Niligid ko yung paningin ko. Pero puro lumilipad na plato at mga gamit yung nakita. Wala ako ng choice. Lumapit ako sa isa sa mga table. Tinaas ko yung tablecloth at pilit pinasok sa ilalim ng lamesa si Kiren. Dito ka muna. Hahanapin ko si Keegan. Sabi ko at binaba yung tela. Agad ako nang tumakbo at hinanap si Keegan pero hindi ko siya makita. Asan na? Nagpaikot-ikot pa ako. Halos madapa ako at tamaan ng mga lumilipad na gamit. Isang kamay ang napatigil sa akin. Isa sa mga naka-black suite. Asan si Kiren? Galit na tanong niya sa akin. Sa bulsa ko. Nagkakape. Sigaw ko at agad siyang tinulak ng malakas. Nabitawan niya ko kaya nakatakbo ako palayo. Lalong tumindi ang gulo pero isang malakas na tinig ng lalaki ang nagpatigil sa aming lahat. Enough! Sigaw ng daddy ni Kiefer at kasabay nun ay ang pagkasa ng mga baril. Nakita ko si Keegan na hawak ng isa sa mga naka-black suite. Naka-headlock siya at pilit nagpupumiglas. Napalunok na lang ako. Lalo nang makita ko yung tinulak ko kanina na nakatutok ang baril sa sentido ko. Shit! Wala nang biro. Katapusan ko na. Huminto silang lahat sa pag-aaway. Galit na nakatingin si Kiefer sa daddy niya. Ay esas ay ikitise. Sigaw niya. Language. Sagot nito at sumenya sa isa mga tauhan niya. Bigla na lang sinikmuraan ng isa sa kanila si Kiefer. Napaluhod siya sakit pero pilit. Niya nang pinatatag ang sarili niya. Where is Kiren? Tanong ng daddy niya at niligid ang tingin sa amin. Walang sumasagot. Wala naman nakakaalam sa kanila maliban sa akin. Sir! Ang babaeng to, kasama niya si Kiren kanina. Sumbong nitong lalaki nang kaharap ko na nakaturo ang baril sa akin. Pasalamat ka may baril ka. Naglakad siya palapit sa akin kasunod ng iba pang mga tauhan niya. Where is Iwason? Seryoso ng tanong niya. Umiling ako. Hindi ko po alam. Nagkahiwalay po kami. Palusot ko. Halata nang hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Sumenyas na naman siya sa tauhan niya at laking gulat ko nang bigla nang pinagtulungan ang tatlo sa kanila si Kiefer. Arf! Sigaw niya. Kiren! Come out! Come out! Wherever you are! Sigaw ng daddy nila.
Gusto kong tumakbo palapit kay Kiefer. Gusto ko silang pigilan pero paano ko gagawin? Yun kung sa bawat kibot ko sumusunod ang baril sa akin. Tinignan ko yung mga ulupong at si Aris. Nakikiusap ang tingin ko sa kanila pero kahit sila walang magawa. Nakahandusay na si Kiefer sa sahig pero ayaw pa rin nilang tumigil. Tama na. Maawa po kayo kay Kiefer. Pakiusap ko. Maawa. Those words don't fit to Invason. Kiefer need to learn a lesson. Sabi niya. Sa akin at mumiti. Tatay ka ba talaga niya? Bakit ganyan siya sa anak niya? Naiiyak na ako, gusto ng gusto. Kung na sila nang patigilin. Matibay pa rin si Kiefer kung tutuusin. Hindi siya nagsasalita at salag lang ng salag ng mga suntok. Mukhang napagtanto naman ng daddy niya na wala siya nang mapapala sa pananakit sa anak niya. Kiefer, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Tanong ng daddy niya at naglakad palapit sa kanya. Hindi siya sumagot. Kiefer, Plan A is not working. I'll go with the plan B. Dagdag pa nito. Laking gulat ko nang maglabas pa ng baril yung ibang mga naka-black suite at itutok. Sa iba pa naming kasama. Napaatas naman ako nang idikit sa ulo ko yung baril na nakatutok sa akin. Pirma lang ang kailangan ko. Yun lang o kaya naman si Kiren. Kita kong pag-aalala ni Kiefer. Sandali siya nang tumingin sa aming lahat. Pinilit. Niya nang tumayo at bigla na lang siya nang tumingin sa akin. Hindi. Wag mo kong tignan. Kuya, wag. Sigaw ni Keegan pero pinatahimik siya nang maihawak sa kanya. Sandali siya nang tumahimik at nag-isip. Nagulat na lang ako nang unti-unti niya nang kuhanin ang ballpen sa lamesa. Kiefer! Wag! Sabay na sigaw namin ni Yuri. Nilapit ng daddy niya sa kanya yung papel. Unti-unti nang bumaba yung kamay niya ng may hawak na ballpen. Hindi. Mahalaga kay Kiefer ang mama niya. Kung isusuko lang niya yung sinabi niya ng pinaghirapan ng mama niya parang sinuko na rin niya yung pinaglalaban niya. Heist! Minsan ko lang gagawin to. Kalabitin mo yung gatilyo. Tumigil ang lahat. Literal na tumigil. Masama ang tingin sa akin ng lalaki ng black suit sa harap ko. Na siya ring may hawak na baril at nakatutok sa akin. Kalabitin mo yung gatilyo. Pag-ulit ko. Timingin yung lalaki ng kaharap ko sa daddy ni Kiefer at sa akin. Jay! Shut up! Sigaw sa akin ni Aris. Hindi ko siya pinansin. Diretso lang tingin ko dito sa pitarajes na kaharap ko. Kalabitin mo, T. Utos ko sa kanya. Ano bang ginagawa mo, Jay? Galit na tanong ni Yuri. Hindi ko din siya sinagot. Walang kumukurap sa amin itong kaharap ko. Subukan lang. Nya, pipitikin ko yung talukap ng mata niya. Kalabitin mo na. Sigaw ko. Hindi mo magawa, no? Napangiti na lang ako ng hindi. Siya sumagot. Ano na lang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang may namatay? Na estudyante dahil sa mga Watson? Kasiraan sa inyo yun. Tumahimik silang lahat. Mukhang nakuha din naman nila yung ibig kong sabihin. Kayayanin niyo bang pumatay ng estudyante na walang laban? Pangungonsensya ko. Kahit yung ibang naka-black suit na may baril parang napaisip din. Ano na lang sasabihin ng mga business partners niyo? Ano na lang sasabihin ng maraming tao at ano nang sasabihin sa inyo ng papa ko? Dead air. Palitan ng tingin ang ginawa ng iba. Meron namang tumingin sa daddy ni Kiefer. Pero etong kaharap ko, pinanindigan ang titigan portion naming dalawa. Bigla na lang nag-slow clap yung daddy ni Kiefer at naglakad palapit sa akin. Put the gun down, ni. Utos niya at hinarap ako. You're a brave woman, you know. Kung alam mo lang. Yung isang taong tapang na inipon ko para pangharap kay kuya. Nagamit ko na ata. Hindi na ako sumagot sa kanya. Lumakad siya palapit kay Kiefer at kinuha yung papel. Akala ko na lamangan na kita ngayon. Pero mukhang mali ako. Sabi at tumingin. Sakin. You and your friends can leave now. I'll talk to you again next time. Naglakad na siya paalis kasama nung mga lalaki ng naka-black suite.
Pero kaharap ko tinignan muna ko ng masama bago tuluyang umalis. Titingan pa. Nanginig ang tuhod ko at kusa na lang ako nang bumagsak sa sahig nang mawala sila sa paningin namin. Agad namang lumapit sa akin sila Sin at David para alalayan ako. Yung takot na pilit kong nilalabanan kanina, eto na at lumabas. Hindi na kinaya ng katawan ko. Yung puso ko, abnormal na sa pagtibok. Kulang na lang humiwalay na. Sa'kin. Okay lang, Jay. Tanong ni David. Napahawak ako sa braso niya. Jossem. Akala ko mamatay na ako. Napatingin ako kila Yuri na pilit inaaalalayan yung hari. Ma-pride din ang mokong. Dahil panay ang tanggi niya. Ang tapang mo kanina. Nakaka-proud ka. Sabi ni Sin. Nax. Napangiti na lang din ako. Habang kinakamusta ko ng iba, hindi ko namalayan na. Nakalapit na pala sila Kiefer sa amin. Are you out of your mind? Galit na tanong niya sa akin. Nakatingin na silang lahat sa amin. Kilala mo ba kung sino yung hinamon mo? Umiling lang ako. Wala naman akong clue kung sino yun. Basta tauhan siya ng daddy ni Kiefer. That is Dalan. He is a professional hitman. Hitman? Hinamon ko yung isang professional hitman? Hinamon ko. Hinamon Muli na namang nanlambot ang tuhod ko at tuloy-tuloy ako nang napaupo sa sahig. Hay! Tawag nila sa akin at inalalayan ako ulit pero sa pagkakataon na to wala na. Kung lakas tumayo. Nakaharap ko si kamatayan. Ang lakas pa ng loob ko at ang yabang-yabang pa ng dating ko. Kingi na. Kung hindi. Ako sinanto nun, putya. Uwi akong malamig na bangkay sa amin. Muntik na ako dun. Sabi ko habang patuloy sa panginginig. Okay lang yan. Hindi ka naman natuluyan Sabi ni Si. Gustuhin ko mandagukan ang bata ng to, hindi ko magawa. Hindi mawala sa isip ko. Yung ginawa ko. Asan si Kiren? Singit ni Keegan sa amin. Nanginginig pa ang kamay ko na tumuro sa lamesa ng pinagtaguan ko sa kanya. Agad namang lumapit si Keegan doon at sumilip sa ilalim. Lumabas si Kiren at yumakap sa kanya. Lumapit din si Kiefer. Mahigpit na yakap agad ang binigay niya sa mga kapatid niya. Nakakabakla siguro tignan para sa iba. Pero para sa akin ang lakas makagwapo niyan. Umalis na siguro tayo dito. Suggestion ni Drew. Sumang-ayon naman yung iba. Inalalayan ako ni David pati sa paglalakad. Napatingin. Ako kila Aris at Ella. Nakatingin lang sila sa akin at para bang meron silang usapan. Paglabas ng bahay, sinakay ni Kiefer sila Keegan at Kiren sa kotse. Humarap siya sa amin at tinignan ako ng masama. Huwag mo nang ulitin yun. Galit na sabi niya sa akin. Kiefer, ginawa lang naman niya yun para tulungan ka. Pagtatanggol sa akin ni Felix. Paano kung ginawa nga ni Dylan yung sinabi niya? Sagot niya. Tumahimik kaming lahat. Tama naman siya dun. Paano nga kung tinuloy niya? Pero kung hindi ko naman ginawa yun, baka pirmado na yung papel at wala na yung pinaghirapan ng mama niya. You just gave them a new idea on what they should do next. Ewan ko pero nakaramdam ako ng pananakit sa dibdib habang nakikinig sa mga sinasabi niya. Pakiramdam ko naging pabigat ako sa kanya. Next time think before making some random action. Dagdag niya at tuluyan ng sumakay ng kotse niya. Yaan mo na si Kiefer. Nag-aalala lang sa'yo yun. Sabi ni David sa akin. Nagnod lang ako bilang sagot sa kanya. Pero hindi kasi ganun yun. Ang bigat kasi sa pakiramdam na ginusto ko lang makatulong pero parang naging dagdag problema pa. Huwag mong masyado nang isipin. Kahit ako magagalit siguro sa ginawa mo. Sabi ni Yuri. But thank you for doing that. Umiti ako sa kanya. At least na-appreciate niya yung ginawa ko. Yun nga lang hindi. Siya yung ini-expect kong tao. 1, 2, 3. Pagbibilang ni Dylan sa isip niya.
Binibilang niya ang bala ng baril na hawak niya. Kanina, ang baril na ginamit niya ng panutok kay JJ. Nangangati ang palad niya. Hindi. Siya magkakapera kagaya ng sabi-sabi. Nangangati ang palad niya ng kalabitin ang gatilyo ng baril. Pagpatay ang kinabubuhay niya. Pero kahit walang bayad kaya niya nang pumatay. Hindi. Naman pera ang habol niya. Yung nararamdaman niya kapag pumapatay, yun ang gusto ng gusto niya. How many times do you need to count that bullets? Tanong ng boss niya. Daddy ni Kiefer. Tahimik itong nakatingin sa labas ng bintana. Mula doon kita nang kita niya ang paalis. Na sinasakyan ng mga kaklase ni Kiefer. Sorry Poti. Sabi ni Dylan at tinago ang baril niya. Pwede po bang malaman kung bakit hindi niyo kami hinayaan na tapusin silang lahat? Bahagyan ang tumawa ang boss niya. Si Kaiser Watson. Ang walang puso ng ama ni Kiefer. Sa hindi maintindihan na dahilan ni Dylan, hindi ito pumayag na patayin ang mga kaklase ni Kiefer kahit. Kaya naman niya nang gawin yun. Because of that girl. She has a point. Sagot nito. I amaze her. Napaisip si Dylan, totoo ang tapang ng babaeng yun pero kahit ganun, nakita niya ang takot nito. Bagay na gusto din niya nang nakikita sa mga pinapatay niya. You know Jenna right? Tanong ng daddy ni Kiefer. Somehow, nakikita ko ang babaeng yun sa kanya. Mag-ina talaga sila. Minsan lang yan ang nakaharap si Jana. Sandali ng sandali at matagal na panahon na. Rin. Kaya naman hindi din niya naiintindihan ang mga sinasabi ng boss niya. Ano pong plano niyo kay Kiefer? Pag-iba niya ng usapan. Kailangan kong makuha si Kiren. Mautak ang financial holder ng babaeng yun. Hindi. Ko mahahawakan ang pera nila kung wala sila sa tabi ko. Paliwanag nito at kumuha ng alak sa lamisang malapit sa kanya. Kailangan kong mauto si Kiefer, hindi ko siya madadaan sa dahas o pisikalan. Si Keegan po. Tanong ni Dylan. Kung meron mang natitira ng mabuti kay Dylan. Yun ay ang pag-aalala niya sa bata ng minsan niya nang inalagaan. I have no use to that kid. Nakuha ko na ang pera niya. What need is Kiefer and Kieran's money? Napayuko si Dylan. Malaking pera ang pinag-uusapan dito. Dahil minor ang mga bata. Lahat ng perang iniwanan ng ina nila ay nasa financial holder nito. Allowance lang ang pumapasok sa income ng tatlo. Nakuha na nito ang pera ni Keegan nang minsan itong mapunta sa puder niya. Pagkatapos, makuha ang kailangan itinapon na nito si Keegan na parang basura. Walang amor sa anak ang boss niya. Kahit naman sa dati nitong asawa. Call na lawyer. I need to speak to them. Utos nito. Yumuko si Dylan at lumabas ng silid. Ginawa nito ang utos niya. Kinuha niya ang cellphone at nag-dial ng number. Pero ibang tao ang tinawagan niya. Hello T. Next time sabihin mo sa amin ng maaga ang plano niya. Bungad nito sa kanya. Pasensya na. Nawalan ako ng oras para magpadala ng text. Nakatanga lang kami doon at wala nang kaalam-alam. Galit na sigaw ng kausap niya. Pasensya na talaga di. Papalagpasin namin yon. Pero yung ginawa mo kay JJ hindi. Pag-uusapan natin. Yan pag nagkita tayo. Hindi na hinintay nito ang sasabihin ni Dylan. Pinatay nito ang tawag. Ito ang tama. Gusto nang bumawi ni Dylan sa mga kasalanan niya at ang pagtulong sa mga bata ng yun. Ang nakikita niya ng paraan. Hindi mo ba sasagutin yan? Tanong ni Sin sa akin habang kumakain ng ice cream. Patuloy ako sa paglipat ng pahina ng katalog na hawak ko. Hindi ko pinapansin yung cellphone at tong bata nang inubos na yung 1 litro ng ice cream. Sandali nang sinilip ni Sin yung phone ko at bumalik sa ginagawa niya. May dahi ba kayo? Tanong niya. Hindi ulit ako sumagot. Ano ba yan? Walang meron ng sihi. Sabi niya. Napaisip ako. Wala pang DC. Anong busy? Mukhang nagwagi ang luko.
Napilitan akong harapin siya at kausapin. Anong busy? Tanong ko. Love. Mabilis niya ng sagot. It's too. Ano naman yung easy? Kulangot. Sabi niya at humagalpak ng tawa. Minsan talaga masarap ng manuntok ng muka. Lalo na yung muka nito ng bata na to. Ewan ko sa'yo, Lee. Inis na sabi ko at hinarap na lang ulit yung katalog. Ako daw pumili ng titirhan niya. Wala daw kasi siya ng alam sa ganun. Mas lalo naman. Ako. Pero tinulungan ko na rin siya para maging busy ako. Quarrel. Sabi niya nang matapos sa pagtawa. Lovers quarrel. Kayo ni Kiefer. Umiwas ako ng tingin. Hindi kami lovers. Kaya nga. Wala pang DC tapos na kayo. Pag-ulit niya. Ewan. Ayoko siya ng pag-usapan ngayon. Alam ko din na siya yung tawag ng tawag sa'kin. Bahala siya. Tumunog yung cellphone ni Sin, sandali siya nang nangalikot doon tapos humarap agad. Siya sa'kin. May pinapasabi si Kiefer sa'yo. Sabi niya. In 5 minutes kapag hindi ka daw. Nagpakita sa kanya, kakausapin daw niya si Angelo ngayon. Ano? Magpapakita? Kakausapin? Taka ako na patingin kay Sin, hinintay ko kung may sasabihin pa siya pero nagkibit. Balikat lang siya. Tumunog ulit yung cellphone ni Si. Andyan daw siya labas. Napabalikwas ako ng bangon. Impaktong yun. Alam ko na balak niya. Sasabihin niya kay Kuya Angelo yung relasyon naming dalawa. Halos madapa ako sa pagtakbo. Pero wala ako ng pakidon. Kailangan ko lang makita. Yung isa at baka kung ano gawin niya. Paglabas ng gate ng bahay. Wala naman Wala ng tao o kotse. Gagong yun. Pinagtripan lang ata ako. Babalik na sana ako. Sa loob nang may mapansin ako ng maganda ng kotse sa hindi kalayuan. Nakababa ang bintana nun at ayun ang animal. Naglakad ako palapit dun. Hinarap ko yung peste ng hari ng mga ulupong. Hoy! Eto na ako. Ano kailangan mo? Galit na tanong ko. Get in. Kalmado ng utos niya. Ayoko. Sabihin mo na kung ano nang kailangan mo. Get in. Ayoko nga. Wala kang sasabihin umalis. TFF. Yun na yun. Yun na yung sasabihin niya. Ang haba. Naiyak ako tang na. Pest ka. Aalis na ako. Sasakay ka o sasakay ka? Galit na sabi niya. Eto na nga. Sasakay na nga. Nabigla ako sa ginawa niya. Para ako nang nawala sa sarili at sumakay ng kotse niya. Wala talaga ako ng palag sa galit nito. Parang kay kuya lang. Mabilis na pinaandar na naman ng wala ng hiya ang sasakyan. Napakapit na lang ako sa upuan. Kung saan kami pupunta, hindi ko alam. Nakakatakot magsalita. Feeling ko. Mabubugahan ako ng apoy ng dragon. Say something. Sabi niya na ipinagtaka ko. Aano namang sasabihin ko? Anything. You're mad at me. Shout. Curse me. Say anything. Problema nito. Umaandar na naman siguro yung tupak niya. Galit ako sa kanya. Pero bakit ako? Yung dapat na magsalita. Saan ba tayo pupunta? Pag-iba ko sa usapan. Hindi siya sumagot. Hanggang sa mapansin ko yung gate na pinapasukan namin. Pamilyar. Sa'kin. Saan ko ba Dito din niya ako dinala nun. Yung gabi na sinabi ko sa kanya. Yung magsalita ng hirap na hirap akong bitawan. Tama nga ako, subdivision niya yung lugar. Pero wala pang kabahayan, ginagawa pa. Lang yung iba. Huminto kami sa ilalim ng isang malaking puno. Hindi ako kumikibo, tumingin ako sa labas at tumingin sa iba't ibang direksyon maliban sa kanya. May ilang minuto siguro kaming tahimik. Mula sa gilid ng paningin ko nakita ko. Siyang nakatingin sa akin. Sumaglit ako ng tingin sa parte niya. Kuwari may tinig ng iba.
Tama nga ako. Nakatingin niya siya sa akin. Titig na titig. Ang awkward makatingin nito. So, you're not going to speak? Tanong niya. Bakit ako? Taka ng tanong ko. Pero parang naging tunog galit na rin ako. Lakas kasi makabadrip nito. Galit ka na. Nga, gagalitin ka pa. Because you're mad. Mukha mo mad. Porke mad, ako na dapat una magsalita. Kakahiya naman dun sa naging dahilan ng pagiging mad ko. Galit na sabi ko. Look, if this is about what I said earlier. Buti alam mo. Putol ko sa sasabihin niya. Tapos ako pa dapat magsalita? At ano naman ang sasabihin ko? Inis na tanong niya. Sinabayan niya talaga yung tono ng boses ko. Mukhang balak din niya ng sabayan ang galit ko. Bakit hindi mo alamin? Tignan natin ang galing mo. I'm not a fortune teller. Paano ko naman malalaman yung gusto mo marinig? Ampta. Nasampal ko na lang ang sarili kong noo. Hindi ba niya makuha na simpleng sorry at kaunting appreciation lang okay na? Apollo guys. Madiin kong sabi na ikinasalubong ng kilay niya. Elvie would I? Hello. Kamusta naman po yung mga pinagsasasabi mo sa akin? Tinulungan lang kita. Tapos ako pa yung masama? I know that hurt your feelings but you need to understand that what you did is wrong. What if Delan do what you said? Tinuloy ba? Hindi di ba? Still wrong. Eh di mali na kung mali. Pero sana man lang na-appreciate mo yung ginawa ko. Nasuklay na lang niya yung buhok niya gamit ang mga daliri niya. Halata nang nagpipigil. Nang galit ang luko. Na-appreciate ko naman. Na-appreciate ko yung paglagay mo sa sarili mo sa bingit ng kamatayan. Lalo na yung pinag-alala mo ko ng husto. Yung sobrang inis mo, feel mo na lang sa pakin tong kaaway mo para matapos na yung usap. Aarg. Tang na naman. Yun na nga yun, nilagay ko na nga sa alanganin yung buhay ko. Kahit katiting na credits para sa akin wala. Pifta naman. Sana pala hinayaan ko ng pirmahan. Muyang punyeta ng papel na, napatigil ako nang makita ko siya nang nakangiti sa akin. Gagorong to. Halos mamaos ako kakatalak tapos ngingitian lang ako. Naaning na ata ng tuluyan. Baliw. Ano? Inis na tanong ko. 3. Sagot niya habang nakasenyas ng 3 sa daliri. 3 profanity words. Nanlaki yung mata ko sa na-realize ko. Nawala sa isip ko yung profanity na iyan. Pero bago pa man makagawa ng hakbang ang walang hiya, iniharang ko na yung mga braso ko. Sigaw ko. No. English name is Ezzy, the number is no. Ano ba yan? Napapakanta na lang ako bigla. Buwisit kasi tong hari na to. What do you mean? Baka nakakalimutan mo, may usapan tayo. Paalala niya sa akin. Hindi ko nakakalimutan. Pero dahil galit ako, walang kiss. Shy. That is not counted. Reklamo niya. Counted mo mukha mo. Saka, ayoko. Amoy sigarilyo ka. Pagkasabi ko nun agad niya nang inamoy ang sarili niya. Akala niya siguro na hindi ko pupunahin. Amoy na amoy ang sigarilyo sa kanya. And so what, if I smell like cigarette? Mayabang niya ng tanong. Ayoko nga ng amoy. TFF. Para nang hindi ka nanigarilyo dati ah. Pinandilatan ko siya ng mata. Excuse me. Tears eye lang yun. Hindi kita hahalikan kapag nanigarilyo ka. Buong araw yun. What? You can't be serious about that. Hindi makapaniwala niya ng tanong. Akala mo ah. I'm dead serious. Pang-asar ko sa kanya. Simon. I can't live without having your lips for a day. Ay ang can't live. Umabot ka nga ng 17 nang wala ako sa tabi mo. Saka hindi naman araw. Araw nag-kiss tayo ah. Yeah. Cozy, I know that next day, I can still kiss you. Pero ngayon, what if? Araw-araw ako manigarilyo.
Araw na walang hell no. Kung kanina, inis na inis ako sa lintik na to ngayon, natatawa na ako sa kanya. Kiss addict na yata siya. Seryoso ako dyan. Sabi ko. Jay. If this is still about our argument. Fine. You win. Thank you. Thank you for risking your life to help me and Viva Brothers. Ahahaha. Nice. Biglang nagbago isip mo pagdating sa kiss, ano? Tinignan niya ako nang may pakikiusap. Akala naman niya madadala ako sa gwapo niya ng mukha. Pero hindi pa rin ang sagot ko. Naiinis ako sa'yo. Sa maraming bagay at dahilan. Napabuga na lang ng malakas na hangin ang luko. Kulang na lang sumigaw siya sa inis. Ano na naman ba ng dahilan? Inirapan ko siya. Ewan ko sa'yo. Alamin mo. Bigla na lang niya nang sinampal ang sarili niya ng noo. Gusto ko nang tumawa ng malakas dahil sa itsura niya pero kailangan kong panindigan tong galit-galitan. Moment ko. Saka isa pa, meron din akong gusto ng malaman. Feeling ko kasi panimula ko dahilan para tumahimik siya at tumingin sa akin. Hindi pa talaga kita ganun kakilala. What do you mean? Mahinahon niya ng tanong. Mukhang nakuha naman niya na nagsiseryoso ng usap na ako. Yung nangyari kasi sa inyo ng daddy mo di. Hindi ko na tinuloy ang sasabihin ko. Bigla na lang kasi siya nang umiwas ng tingin. Mukhang ayaw niya ng pag-usapan ang tungkol doon. Umiwas na lang ako ng tingin. Pakiramdam ng ibang tao ka sa kanya. Kahit man lang. Sana pangalan ng magulang niya ipaalam niya sa akin. Feeling ko tuloy. Yunus dad killed my mom. Kainis. You'll pay for this. I'll whisper while walking. Kiefer. What did I told you? Mom said with her signature, remember what he said. Tone. Don't curse back. I answer innocently. Ano pa? Revenge is not an answer. Mom smiled to me but can't smile back. Natalo na naman ako ng Yuri Hanamichi na. Yun. Tinalo na nga niya ako sa exam pati ba naman sa suntukan. I hate him. Bakit hindi ka pa rin nakangiti? Tanong niya. Mom. Natalo ulit niya ako. Dad will get mad at me. I said sound disappointed. Well, I'll do really especially when Dad found out about this. Iisipin na naman niya. Na mahina ang panganay niya. Ang sinasabi niya nang magmamana ng lahat ng meron siya. I'm only 2 years old but already feel pressured about everything. Pakiramdam ko. Ang laki na agad ng responsibilidad ko sa buhay. Huwag mo nang isipin ang dad mo. Ako na lang kakausap sa kanya. She answered and smile. I have no choice but to force a smile. Ayoko sana pero alam kong hindi titigil si Mom sa pangulit sa akin. Huminto kami sa gate kung saan kami susunduin ng kotse ni Dad. Mula sa kabilang daan nakikita ko siya. Nakikita ko yung tumalo sa akin kasama ng kaibigan niya ng kulay blue ang mata. Sandali nang dumaan ang tingin niya sa akin pero bumalik din yun sa kasama niya. Dumating ang kotse ni Dad pero mukhang wala na naman siya. I feel a bit relief dahil alam kong kakagalitan lang niya ako kapag nalaman niya yung nangyari. Pagsakay, umandar agad ang kotse. Nakita ko mula sa bintana si Aris. Kasama niya. Yung kuya niya ang nakakatakot. Pero wala naman ako ng paki sa kanila. Si Yuri pa rin ang nasa isip ko. Kung paano ko siya gagantihan. Nagpatalo ka na naman sa Hanamichi na yun? Dad asked. Hindi ako nakasagot. Napayuko na lang ako. I'm waiting for my mom to say something. But Dad looked at him fiercely. I'm asking you question, Kiefer. He said with authority. Oo po. Bigla na lang binitawan ni Dad yung mga kubyertos. Tumama yun sa plato niya at sobrang ingay nun para sa akin. Ayokong naririnig yun, lalo kapag galing kay Dad. I'm scared. Hon. Okay lang naman yun. Mga bata.
That's the problem. Dad interrupt mom. Kasi bata. Kasi bata. Dapat nga hangat. Bata matuto na siya. Dadalin niya yan hanggang sa pagtanda niya. I want to tear sigh but can't. Dad will surely get mad again if he saw me crying. I can do nothing but look down. Natatakot ako sa kanya kapag ganyan siya. Tinignan ko sandali si Keegan. Nakatingin lang siya sa akin at kita nang kita ko ang pamumuo ng luha niya sa galid ng mata. Even Keegan can't see Ray out loud. Tinignan ko yung pagkain sa harapan ko. Wala na. Kung gana, pero yung tingin sa akin ni Mom parang nagsasabi na kumain ka na please. Kahit ayoko napilitan ako nang kuhanin yung kutsara at nagsimulang kumain. Next time, make sure na mananalo ka na sa Hanamichi na yan. Dad said. I nodded as a respond. But immediately want to regret that. Especially when I saw how. Then my mom looked at me. Sorry. Keegan sleep here. Keegan said while pointing out in my bed. Nawiwili na siya ng pagtulog dito sa kwarto ko. Ginagawa niya yan every time na. Natatakot siya. No, go back to your room. I answer him. Keegan don't want. Bigla na lang siya nang tumalon sa tabi ko at nagtalakbong ng kumot. What the heck? Keegan. Keegan sleep. He said and create a snoring sound. Pasaway talaga. Hinayaan ko na lang siya. Someone knocked on his room door. Didn't say anything, I know that it was Mom. The door opened and I was right. How's the boys? She asked while smiling at me. Keegan will sleep here. Keegan said with all smile. Mom kissed his forehead. She's about to do it on me when we heard a banging sound just outside. Serena! It was Dad. Shouting like a crazy man. Where the hell I keep Lizzie? I know that Mom is scared but she managed to hide it. She looked at me with assurance. Stay here. Sabi niya sa amin. Bubuksan na sana niya yung pinto ng kwarto pero kusa nang bumukas yun. Galit na pumasok si Dad habang may hawak na papel. Agad na yumakap sa akin si Keegan. What is the meaning of this? Dad asked angrily while showing up the papers to Mom. Ninanakawan mo ba ako? And no. That's my money. I have the right. Bigla na lang sinakal ni Dad si Mom. Pareho kaming nanginig sa takot at nabigla ni Keegan. You have no right. This is the money, wala kang pera dito. Galit na sabi ni Dad. I want to help Mom, but don't know what to do. Ing's body is shaking and I'm just the kid. Nasasaktan ako kay Kaiser. Sabi ni Mom habang pilit nagpupumiglas. Masasaktan ka talaga sa akin. Sigaw ni Dad at bigla na lang sinampal si Mom. Tuloy-tuloy siya nang bumagsak sa sahig. Pag-iyak at pagtawag lang sa kanya tanging. Nagawa namin. Tama na Kaiser. Huwag sa harap ng mga bata. Pakiusap ni Mom habang umiiyak. Don't care. Panibagong sampal na naman ang binigay niya kay Mom. Dad. Tama na po. Pakiusap ko. Kaiser. Tama na please. Mom. Tumigil si Dad pero matalim na tingin ang binigay niya sa amin. Hinawakan niya si Mom. Sa buhok. Gawin mo pa ulit yun at hindi lang yan ang makukuha mo sa akin. Binitiwan niya si Mom at agad na lumabas ng kwarto. Kinuha namin ni Keegan yung pagkakataon at tumakbo palapit sa kanya. I hug him tight. Mom! Don't terrify. Okay lang si Mom. She said while hugging us back. I feel useless. Wala man lang akong nagawa para sa kanya. Pinanood lang namin. Siya nang gawin yun kay Mom. It's haunting me. It's a nightmare for me and Keegan. Seeing our mom hurt our own. Dad. Tapos wala man lang kami nang nagawa. Kiefer. One of my classmate called me. Tara. Laro tayo.
I shook my head and looked down. I'm not in the mood to play. I need to think on what I should do when Dad do that again. Suddenly a ball rolled over the foot. Kiefer! Paabot naman! Someone shout. I look up to see who it is. Yuri! Siya na naman! Nakakainis. Sinadya ba niya ng ibato yung bola sa side ko? Nang iinis. Ba talaga siya? I get the ball and play it in my hands. I smile to him and he smile back. Akala niya. Siguro nakalimutan ko na yung ginawa niya. Want to play with us? Tanong niya. For what? To prove that you're great in everything. Sure. I answer quickly. Tumingin siya sandali sa mga kalaro niya. I grab the moment. With all the force that I can give, I throw the ball straight to his face. Bull eyes. Yuri! They shout. Tulot-tuloy siya nang bumagsak sa lupa at agad namang lumapit yung mga kalaro niya. Anong problema mo? Galit na tanong nung kulay blue ang mata. Paki mo. Bored kong sagot. Tumayo si Yuri, kasabay nun ang pagtulo ng dugo mula sa ilong niya. May dugo. Tawagin niyo si Maam. Tinignan ni Yuri sandali yung kamay na pinamunas niya. Tinignan niya ko ng may pagtataka at galit. Ano bang problema mo? Mahinahong niya ng tanong sakin. Nothing. I just hate your face. I answer. Salbahe ka. Isusumbong ka namin kay Maam. Sigaw na naman nung blue ang mata. Habang nakaturo sakin. TFF. Edi isumbong mo. Aba. Ikaw, akmang lalapit na sana sakin yung blue yung mata pero hinarangan. Siya ni Yuri. Hayaan mo na siya, Percy. Wala kang mapapala sa pagpatol sa kanya. Mahinahon na. Sabi niya. Lalo akong nakaramdam ng inis. Ano nang gusto niya nang sabihin? Yabang. Lumipat ang tingin niya sakin. Wala siya ng reaksyon. Relax siya kahit na dumudugo ang ilong niya. Elo fist clenched. How he can do that? Being calm in the middle of the situation. Something inside me got more mad to him. Ying my body automatically moved and run toward him. I punched his face and he fell out of the floor again. Sira ulo ka. Sigaw ng bata ng blue ang mata at bigla na lang niya akong sinugod. Bakit ba nakikialam ang isang to? Bago pa man niya ako masaktan, inunahan ko na siya. Pero pagbagsak niya, may kamaong tumama sa mukha ko. Si Yuri. Hindi na ako nakapagpigil pa. Gumanti ako at nagsimula na kami ng magrambulan. Pati ibang kaklase namin nakisali na rin. Habang nasa kalagitnaan ng away, nagulat na lang ako nang may bata nang tumilapon sa akin. Aray! Sigaw niya. Aris? Hindi ako sigurado kung ano nang nangyari pero hindi ko alam na nakikisali sa away si Aris. Kusa din naman siya nang tumayo at nakisuntok-suntok na rin. Binalikan ko si Yuri. Bahala na kung saan tumama ang asuntok namin. Ang mahalaga lang sakin, makaganti ako. Sa muling pagkakataon, ibinigay ko ang buong lakas ko sa pagsuntok sa kanya. Hindi naman ako nabigo dahil nahirapan na siya nang tumayo pagkatapos. Nanalo ako. Nanalo ako. Panalo. Mark Kiefer Watson. Guidance Office. Ngayon patay. I'm so dead. Mom will get mad at me. Dad will surely get mad at me. And here I am. Facing the penalty. What have I done? Kainis. Kasalanan to ng isa dyan. Lakas ng loob maghanap ng away. Parinig nung Percy sakin. Paparinig pa. Pwede naman niya sabihin ng harapan sakin, halos magkalapit lang naman. Kami. Shut up. Kasalanan mo din to. Sita sa kanya ni Aris. I don't understand. Sa dami naming nagkakagulo kanina, kaming apat lang ang pinatawag sa guidance. Bakit ako? Inis na tanong ni Percy.
Stupid! Kung di mo ko sinuntok at tinulak papunta kay Kiefer, hindi sana ako madadamay dito. Now I know. Kaya pala bigla na lang siya nang tumilapon sa akin. Yung Percy pala yung may kasalanan. Sorry. Kala ko kasi ikaw yung classmate naming payat. Kamot batok na paliwanag niya kay Aris. Napatingin ako kay Yuri. Kalmado siya nang nakatingin sa akin. Kung kanina naiinis ako sa kanya, ngayon nahihiya na ako. Bakit mo ba ginawa yun? Tanong niya sa akin. Oh, wala. Nainis lang ako sa mukha mo. Sa kaganti ko na rin sa huling away natin. Ta kanya kong tinignan. Nag-away na ba tayo? Naman. Sandali siya nang nag-isip at pilit inalala yung sinabi ko. Ano siya? May amnesia. Hindi pa nagtatagal yung huling away namin. Hindi ko maalala. Sagot niya sa akin. Pero kung totoo nga yun, I apologize. Seriously? Nagsorry siya kahit hindi naman niya maalala yung nangyari. Pero bakit? Huwag ka nga magsorry dyan. Utos ni Percy sa kanya. Pero kasalanan ko naman talaga. Kundi hindi kami nag-away nung nakaraan, baka hindi tayo nagkagulo ngayon. Tinignan niya ko ulit. Again, I'm sorry Kiefer for what I have done. Lalo akong nahiya sa sarili ko. Mali yata nang inaway ko pa siya. Sorry din, hindi dapat ako gumawa ng eksena at nagsimula ng gulo. Sabi ko. Mumiti sa akin si Yuri, kaya naman ganun din ang ginawa ko. Sa akin din magsorry ka. Utos sa akin nung Percy. Nagsalubong ang kilay ko. Elvie, would I? Nadamay kaya ako sa gulong ginawa mo? Dinamay mo lang yung sarili mo. Si Kiefer at Yuri lang talaga yung nag-away. Sabi ni Aris. Tinignan siya ng masama ni Percy, pero bago pa man din siya makasagot, bumukas yung pinto ng guidance office at pumasok yung counselor kasama. What is he doing here? Kuyal. Tawag ni Aris. Tinignan niya kaming lahat. Aaminin ko, may kung anong kilabot ang bumalot sa akin. Mula sa tingin na binigay niya. Mabuti at dumating ka. Hindi pa rin kasi sumasagot ang mga magulang nila, sabi ng counselor. Ano po bang nangyari? Tanong nung kuya ni Aris. Tinignan ako nung guidance counselor. Mind to explain? Umiwas ako ng tingin. Wala akong ipapaliwanag sa kanila. Paano ko naman sasabihin na? Nainis lang ako ng sobra kaya naghamon ako ng away. Pag nakarating din kay mom to, sigurado ako nang malulungkot siya. Bigla na lang nagtaas ng kamay si Percy. Ako magpapaliwanag. Nagpalitan kami nila Yuri ng tingin. Ano nang ipapaliwanag niya? Bigla na lang ng away si Kiefer tapos nagsuntukan sila ni Yuri tapos sumugod ako. Para tumulong tapos nasuntok ko si Aris tapos. L. Collins. That's enough. Awat nila. Sandaling nag-usap yung guidance at yung kuya ni Aris. Gusto ko sanang makinig at alamin yung pinag-uusapan nila, pero may pagkakataon na tinitignan niya ako ng masama. Kaya napapayuko ako. Bigla na lang naglakad palabas yung guidance counselor at naiwan kaming 5 sa loob. Sinara nung kuya ni Aris yung pinto at nilock. Sabay-sabay na lang kami nang napalunok sa takot. Kuya Angelo. Nanginginig na tawag ni Aris. Angelo pala ang pangalan niya. Unti-unti siya nang humarap sa amin at saktong paghinto niya, bigla na lang dumamba sa pwesto ko sila Yuri, Percy at Aris. Akala ko kung ano nang gagawin nila. Pero bigla nila akong tinulak palapit kay Angelo. Oh, what? Stop. Don't push me. I shout. Ikaw humarap sa kanya. Tutal ikaw nagsimula nito. Sigaw ni Yuri. What the hell? Kakasorry lang niya sa akin tapos ako tong itutulak niya. Nakakatakot magalit si kuya. Sigaw ni Aris. Kaya ba niya ako tinutulak? Kaya mo na yan. Matapang ka naman. Sabi ni Percy. Iisa lang ako at dahil 3 silang nagtutulak sa akin, nagtagumpay silang. Halos. Pasubsob akong napalapit kay Angelo.
Mula sa pwesto ko, kita ko ang pailalim na tingin niya sa akin. Bibi, bakit ba ako natatakot ng ganito? Ikaw. Yung Kiefer D. Mabagal niya ng tanong. Oo, opo. Tipid na tango lang ang sinagot niya sa akin. Akala ko may sasabihin siya pero nanatili. Siya nang tahimik. Sandali ako nang lumingon kila Yuri na sana hindi ko na lang ginawa. Bigla na lang. Ako nang binuhat ni Angelo at pinatiwari. Inalog-alog din niya ko ng parang bote ng soft drinks. Waagid. Sigaw ko. Matapang kang magsimula ng away. Ha? Ano? Sagot. Galit na sabi niya sa akin. Naaapo. Tumigil siya sa pag-alog sa akin. Binaba niya ko sa sahig at dun ko naramdaman yung epekto ng ginawa niya. Kusa na lang akong bumagsak sa pagkahilo. Pakiramdam ko din babaliktad ang sikmura. Mo. I'm too young to suffer. Why is he doing this to me? Sino ang susunod? Dinig kong tanong ni Angelo. Bigla na lang nagtakbukan yung tatlo sa pintuan at nagkakalampag. Ayoko pa pong mamatay. Buksan niyo po to. Hindi na po ako ulit. Sigaw nilang tatlo. Ito na yun? Ito na ba yung punishment namin sa nangyari ng gulo? Parang mas gusto ko pang ipaalam kila Mom yung nangyari kaysa ganito. Ayoko nito. That's weird. Yung driver lang ni Dad ang sumundo sa akin, wala si Mom. Pumasok ako sa bahay at si Keegan ang bumungad sa akin. Where is Mom? I asked him. Mom sick in bed. Hinawakan ko ang kamay niya at inakay siya ng maglakad papunta sa kwarto nila Mom. Dad, madagain. Keegan hear shout. He said. Nagalit ulit si Dad. Hindi kaya sinaktan ulit niya si Mom. Binilisan ko yung paglakad at ganun din si Keegan. Pagdating sa kwarto nila, nag-knock muna ko pero walang sumasagot. Hindi na ako nakapaghintay kaya naman binuksan ko na yung pinto. Keegan si Wright, she was in bed and sleeping. I walked toward her and looked. I even touched her forehead so I can feel if she have fever. But think her temp is fine. Kiefer D. Bulong ni Mom. How's your school? Oh no. I wake her up. Sorry. Didn't mean to wake you up. No, don't apologize. I'm not sleeping in the first place. I'm just resting easily. Yes. She said and smiled. Mom, I had a fight with Yuri. Dahan-dahang dumilat si Mom at tinignan ako. What happened? It's my fault. Gusto ko kasing makaganti pero okay na po kami. Nagsorry na po. Kami sa isa't isa. We're friends now. I explained. Please don't do that again. Mom said sound disappointed. I'm sorry. Promise I won't do that again. She held my hands and smiled. Something is wrong with Mom. Her eyes is not the same. From the way she looked at me. I noticed her neck, there is a red mark and a wound. Tinakpan agad yun ni Mom ng buhok niya nang mapansin niya nang nakatingin ako. Magbihis ka na. Magpahanda ka ng merienda sa mga maid. Utos niya sa akin. I nod. Okay. He kissed the forehead before I walk away. I hold Keegan's hand and ask him to leave the room. I want Mom to have a rest. Nagbihis ako kagaya ng utos niya. Nakasunod pa rin sa akin si Keegan. New guy. Sigaw ni Keegan sa may bintana. Tinignan ko yung tinuturo niya. There's a new guy. I never seen him before. His name is Delan. Keegan will play with him. He said and run. Keegan. Wait. Nawala na siya sa paningin ko. Sino yun? Naka-uniform din siya kagaya ng ibang tauhan. Ni Dad. Kumuha ba siya ng bago? For what reason? I'm not comfortable with this guy. Dylan has a tattoo and a gun. Keegan said. What?
Keegan saw it. A gun. Eva, does he have that? Please. Don't talk to that Dylan again. But Kehle. Keegan like him. But I don't. I'm still your older brother, so follow what I said. I said in command. Okay, D. Don't trust that Dylan guy, and I heard him earlier talking to Dad. He said something about killing someone. Mom said killing is bad. So Dylan is bad because he will kill someone. I just hope he don't do something bad to us. Especially with Eva, Mom and Keegan.